Ano po ito, Tata Sabino? Isang buhay na bato? Oo, Waldo. Teka, para saan po ito? Hindi yan isang pangkaraniwang bato, kundi isang mutya. Isang anting-anting. At ibibigay ko yan sa'yo. Talaga po? Kapag taglay mo ang buhay na bato, magbibigay ito sa'yo ng lakas, ng tapang, para gawin ang mga bagay na hindi mo dati kayang gawin. Taong 1990, Barangay Pawa, isang lugar sa Buwak sa Marinduque, na ayon sa mga usapan at nagpasalin-saling kwento ng mga matatanda, ay isang lugar na minsan ay naging pugad ng mga kampon ng kadiliman, ang mga lahing aswang. Tahimik at namumuhay ng payapa ang mga naninirahan sa nasabing lugar. Halos ang mga nananahan sa lugar na ito ay magkakakilala. Mula sa probinsya ng Mindoro ay dito nanirahan ang pamilya ni Waldo. 10 taon pa lamang siya noon, samantalang ang kanyang nakababatang kapatid na si Ella ay 8 taon naman. Ulila na siya sa ama dahil namatay ang kanyang amang si Mang Tano nang tamaan ito ng kidlat habang nasa bukid. Buwan ng Mayo noon, inabutan ang tatay ni Waldo ng malakas na ulan na may kasamang mga kulog at kidlat. Sumilong ito sa isang puno ng duhat na nasa gitna ng bukid na tinamaan ng kidlat. Nadamay ang kanyang ama na agad din itong ikinamatay. Masakit ang pangyayaring yon kay Susana, ang nanay ni Waldo. Parang gusto na rin niyang mawala sa mundo dahil sa sinapit ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung paano bubuhayin ang 2 anak na sina Waldo at Ella. Samantala, sa pagkawala ng tatay ni Waldo, ay alam niyang magkakaroon siya ng maagang responsibilidad. Yun kasi ang laging sinasabi sa kanya ng tatay niya nung nabubuhay pa ito. Kapag nawala siya, ay siya ang bahala sa nanay niya, lalo na sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Tumanim yun sa isipan ni Waldo at bilang panganay na anak ay kailangan niyang gawin ang makakaya niya. Hindi niya dapat biguin ang laging ibinibiling sa kanya ng kanyang ama. Samantala, nalaman ng tiyahin ni Susana na si Aling Pasita ang mga nangyari, kaya sinulatan nito ang nanay ni Waldo. Inalok na pumunta na lang siya ng Marinduque upang doon manirahan. May konting kabuhayan at ipinasasakang lupa si Aling Pasita, kaya matutulungan niya sina Susana at mga anak nito. Agad namang tinanggap ng nanay ni Waldo ang alok na yon ni Aling Pasita. Pinadalhan niya ng pera ang mag-iina upang lumuwas mula Mindoro at lumipat na sa Marinduque, kung saan ay doon na sila maninirahang mag-iina. Bagamat hindi naging madali sa pamilya ni Waldo ang paglipat ng tirahan, ay kailangan nilang tanggapin yon, lalo na't para yun sa kanila. Naging katukatulong ni Aling Pasita ang nanay ni Waldo sa pag-aasikaso ng mga lupang ipinapasaka. Ang mga gawaing bahay naman ay sagot na ni Waldo at kapatid na si Ella. Kahit bata pa sila, ay marunong na sila sa bahay. Isa pa, kailangan nilang maging masipag para matuwa sa kanila ang kanilang lola Pasita. Sa edad ni Waldo na 10 taon, ay likas sa kabataan na may ganong edad ang makipaglaro sa kapwa-bata. Subalit iba si Waldo. Umiiwas siyang makipaglaro sa kapwa-bata dahil sa pagiging mahina at lampa. Naduduwag din siyang gawin ang ilang bagay dahil agad niyang iniisip na baka hindi niya kaya. Kaya madalas, kinakabog ang kanyang dibdib sa takot kapag may mga bagay na pakiramdam niya ay mahirap gawin. Kaya naman nakakaranas tuloy siya ng panunukso mula sa mga kapwa niya bata. Nababansagan tuloy siyang Waldong Lampa o Waldong Duwag. Samantala, hindi tumitigil ng pagpapaalala sa kanya ang ina na kailangan ay di siya dapat matakot na makipaglaro sa kapwa bata at huwag hayaang tinutukso siya. Kaya lang, sadyang mahina ang kanyang loob. Kontento na siya
na nakikipanood sa mga batang masayang naglalaro sa labas ng bahay. Dahil nga sa ganong kalagayan ni Waldo, ay napag-iisipan tuloy siya ng ibang tao na binabai ito. Dahil may kalambutang kumilos at pagiging mahina. Pero kahit bata pa, ay alam na ni Waldo na hindi ganun ang damdamin niya. Basta ang tanging alam niya ay lagi siyang pinangingibabawan ng takot para gawin ang mga bagay na hindi niya nakasanayang gawin. Nasanay na ang nanay ni Waldo sa pagiging mahina at duwag ni Waldo. Inunawa na lang din ni Aling Pasita ang ganoong ugali ng kanyang apo. Ang mahalaga na lang sa kanila ay mabait itong bata, masipag sa mga gawaing bahay at maaasahan sa mga bagay na kayang-kaya nitong gawin. Nagbinata na si Waldo, sadyang mailap sa mga tao. Umiiwas kasi siya na pintasan o husgahan ng mga kapitbahay o mga naninirahan sa barangay Pawa. Ayaw din niyang sumama ang loob kung maririnig niya ang mga sasabihin ng mga ito. Sa edad na 20 ay alam na ni Waldo na nabawasan na ang lakas ng kanyang ina. Si Aling Pasita na kanyang lola ay ganun na rin. Bagamat pilit pa rin kinakaya ang mga trabaho, hindi na nakapag-aral pa sa kolehiyo si Waldo. Sapat na sa kanyang nakatapos ng high school. Mas gusto na niyang makatulong sa kanyang nanay at Lola Pasita. Ako na lang po ang pupunta kina Mang Kulas para kunin ang bahagi natin dun sa mga sinakanyang kalamansi. Ang sabi po niya pera na lang ang ibibigay, Lola Pasita. Salamat, Waldo. Siya nga pala. Tapos na rin ang pagdulukad doon kina Doming. Naibenta na nila ang mga kopra. Daanan mo na rin yung parte natin, hali. Sige po, Lola. Siya nga pala. Nasaan ba ang inay mo at si Ella? Wala yata. Lumuwas po sila sa bayan ng Buwaknay. Nagpabili si Ella ng baro na gagamitin sa school program nila. Ba't di mo sinamahan? Hindi na po. Saka, mas kailangan niyo po ang kasama dito sa bahay Ay nako, ang totoo, Waldo. Talagang nagpapasalamat ako na dito na kayo tumira sa bahay. Dahil malaking alwan sa akin na may makakasama at nakakatulong sa mga pinagkakakitaan ko. Saka isa pa para din ito sa inyo ni Ella. Wala akong ibang kamag-anak na mapag-iiwanan. Dahil matanda na ako. Matandang dalaga pa. Kaya sa inyo mapupunta ang lahat kapag ako'y namatay na. Lola talaga Nagsasalita na naman kayo ng tungkol sa kamatayan Apo, doon papunta ang lahat ng tao. Patungo sa kamatayan. Yan ang bagay na hindi ko kinatatakutan. Pero wag na lang po muna natin pag-usapan yan, Lola. Saka, matagal pa po kayo mabubuhay. Makakasama pa namin kayo ng matagal na matagal. Sana nga, Apo. Totoo po yun, Lola Pasita. Isa kayo sa pinakamabuting tao na nakilala ko. Kaya alam ko po na pahahabain pa ng Diyos ang buhay nyo. Saka yun din po ang lagi kong hinihiling sa Kanya. Salamat naman, Apo. Siya nga pala, maiba tayo ng usapan. May itatanong lang ako sa'yo. Ano po yun? May nililigawan ka na ba, Apo? Muntik nang masamid ng kanyang laway si Waldo sa tanong ng Lola Pasita niya. Bigla kang natahimik. Masama ba yung tanong ko? Hindi naman po, Lola Pasita. Nagtataka lang po ako na sa dami po na pwede niyong itanong sa akin ay yung ganyan pa ang naisipan niyo. Kasi naman, nasa edad ka na rin. Di ba 20 anyos ka na? Dati-rate nung kabataan ko. Abay yung mga ganyang edad. Nagsisipag-asawahan na mga binata. Noon po yun. Wala ka bang planong mag-asawa? Wala pa po sa isip ko yun, Lola. Ang tanging gusto ko pong mangyari sa ngayon ay maasikaso ng gusto tong pinagkakakitaan natin. Saka, ibig ko po munang makatapos muna ng kolehiyo sa Ella. Kung sa bagay, tama din yon.
Pero kung matututunan mo ng umibig, ay wala ring masama. Napal lang yun, Apo. Saka para hindi na rin ako nakakarinig ng kung ano-ano sa mga kalugar natin. Alam mo naman dito, napakaraming marites. Ano po ba yung naririnig nyo? Ano pa nga ba? Sabi nila, para ka daw bakla. Lola Pasita, bata pa po ako, naririnig ko na yan. Hindi na bago sa akin yan. Manhid na ang tenga ko sa sinasabi nilang yan. Alam mo naman ang mga taga rito sa atin, hindi sila tumitigil sa kakachismis. Di ko na lang po sila pinapansin, Lola. Saka, magsasawa rin po ang mga yan na gumawa ng mga kwento. Alam kong hindi kagaya ng sinasabi nila, Apo. Nagkataon lang na ipinanganak kang mahina at mahinhin kung kumilos. Maaga kasing nawala ang tatay mo na magtuturo sana sa iyo upang maging malakas. Pero Apo, alam ko naman na hindi ka binabae. Batid ni Waldo na hindi na niya basta mababago ang isipan ng mga kababaryo tungkol sa pagkakakilala nito sa kanya. Pero dama niya sa kanyang sarili na hindi siya ganon. Lalaki siya at nararamdaman niya yon. Dahil hindi siya nagkakagusto sa kaparehong kasarian, kundi humahanga siya sa mga babae. Katunayan nga, meron na siyang napupusuan at talagang kursunada niya. Naging kaklase niya ito sa elementarya at naging mabait sa kanya. Kaya lang, hanggang paghanga lang muna siya rito. Alam niyang hindi pa panahon para mapalapit siya. Isa pa, hindi rin niya alam kung paano siya manliligaw. Isipin pa lang niya pakiwari ba'y hihimatayin na siya sa kaba. Samantala, hapon na ay hindi pa bumabalik ang kanyang ina at bunsong kapatid na nagtungo sa bayan. Ang paalam ng kanyang ina ay mamimili ng gamit ni Ella na gagamitin sa school program. Pero alas 5 na ng hapon ay wala pa sila. Nakatingin siya sa orasan na nasa dingding. Nag-aalala ka na ba sa nanay at kapatid mo, Apo? Kaya nga po, Lola eh. Wala pa rin po sila eh. Maya-maya lang po, madilim na. Huwag mo na silang hintayin dahil gagabihin ang mga yon. Nasabi po ba sa inyo? Mangyari kasi kanina ay dumaan dito si Kulas. Galing din sa bayan. Nagkita raw sila doon ng nanay mo at ibinilin na ipaalam sa atin na gagabihin sila. Dahil naaya para dumalo ng birthday ng kumare ng nanay mo. Ay nako, si nanay talaga oo. Hayaan mo na. Minsan-minsan lang naman eh. Alam ng delikado kapag gabi. Bakit naman? Hindi niyo po ba nababalitaan, Lola Pasita? Di ba naging usap-usapan yung babaeng natagpo ang patay malapit sa ilog? Yun ba nga? Pinatay ng asawa? Oo. Paanong hindi papatayin yon? Pinagtatak lang pala ng babae yung asawa niyang matadero. Kaya yun, kinatay. Hindi po ganun ang tunay na kwento, Lola Pasita. Aba, may iba pa ba? Totoo daw po na may kalaguyo yung babae. Pero hindi siya pinatay ng asawang matadero. Kundi ang talagang pumatay daw dun, aswang daw. Ano ka mo? Aswang? Opo. Nagkagutay-gutay nga po ang katawan dahil kinain ng aswang eh. Sa katunayan nga po, yung asawang matadero, hindi na daw po makausap. Tulala pa rin hanggang ngayon. Aba, iba yata yung kwentong nakarating sa iyo. Yun po ang narinig ko, Lola eh. Saka di po ba? Di naman ang sabi-sabi naging pugad ng mga aswang ang baryong to. Panahon po yata ng hapon yun. Yun ang kwento. Pero wala namang nagpapatunay. Saka ang sabi ng ilan pananakot lang yun ang mga matatanda sa mga makukulit na bata. Para pagdating ng gabi, hindi na gumagala kung saan. Kundi pipirmi na lamang sa loob ng bahay. Paano po kung totoo talaga ang aswang? Di po ba delikado yun? Ikaw talagang bata ka, oo. Kung ano-anong iniisip mo. Paano nga po kung totoo? Tapos sinainay hanggang ngayon wala pa at gagabihin pa pala ng uwi. Kaya nga mamaya ay sunduin mo na lang sila doon sa babaan ng jeep para hindi na sila maglakad papunta dito.
Pinaayos ko na sa talyer yung padyak. Pwede mong gamitin yon pagsundo sa kanila. Mula sa highway na daanan ng mga jeep galing sa bayan ay kailangan pang bagtasin ang daan na aabot ng 1 kilometro ang layo bago makarating sa bahay ng kanyang lola Pasita. Kaya susunduin na lang ni Waldo ang kanyang ina at kapatid para hindi na ito maglakad. Isa pa, madilim ang daan, baka may kung anong hayop na gaya ng ahas ang maapakan ng mga ito. Mga anong oras po kaya ako pupunta para abangan sila? Siguro kahit 8:00 ng gabi, pumunta ka na doon sa babaan ng jeep. Hintayin mo na lang sila roon. Dahil sa maaga pa, binuksan muna ni Waldo ang transistor radio. AM station yun, na kadalasan mga komentaryo at balita ang mapapakinggan. Nag-news break ang programa at balita yon tungkol sa isang batang naiwang nag-iisa. Sa kubo ang balita. Patay na daw ang bata nang bumalik ang nanay. Luwa ang mata at halos nasaid ang dugo. Muli ay sinasabing aswang ang may kagagawan. Nako, yan ang nga ba ang sinasabi ko eh. Ito na naman. Meron uling natagpo ang patay at ngayon isang bata naman. Mukhang totoo nga ang tungkol sa aswang. Natapos ang pagbabalita na nag-iisip si Waldo. Ayaw paniwalaan ng kanyang lola Pasita ang balita dahil malamang kwentong barbero at pananakot lang yun. Pero paano maipapaliwanag ang mga ganoong pangyayari? Paano kung totoo ngang may nakarating ng aswang sa kanilang baryo? Kung saan man yun galing, walang makapagsasabi. Maaari ding taga dun lamang ang aswang. Posible ring matagal nang nagpahinga bilang aswang at ngayon ay naging aktibo muli at naghahasik na ng lagim. Tumunog ang orasan na nasa dingding, isang lumang orasan na nagbibigay ng hudyat at tunog bawat oras. 8 ulit na tumunog ang orasan, nagpapahayag na 8 na ng gabi. Yun ang oras na sinabi ng kanyang lola Pasita para sunduin ang inay niya at kapatid sa babaan ng jeep. Kailangan niya nang umalis. Napatingin siya sa kwarto ng kanyang lola Pasita. Nakasarado yon. Maaga kasing matulog ang kanyang lola, kaya nga maaga rin silang naghahapunan. Tumayo si Waldo upang maghanda para manundo. Kinuha niya ang kanyang itim na sombrero na nakasabit sa dingding. Pagkasuot niya nun, di niya maipaliwanag bakit bigla siyang kinabahan. Sinidlan siya ng takot. Naisip niya kasi ang bangkay ng lalaking natagpuan sa ilog na putol-putol ang katawan. Kanina lang nabalita naman sa radyo ang tungkol sa patay na sanggol. Ayon sa mga balita, ay pinatay ng aswang. Ibig lang sabihin, posibleng may gumagala nga talagang aswang sa kanilang lugar. Ngayon nga ay aalis siya ng bahay. 8:00 ng gabi. Ang ganoong oras sa kanilang baryo ay totoong tahimik na. Para bang 11:00 na ito ng gabi. Madalas kasi ay maagang natutulog ang mga taga-Baryo Pawa. Saglit na napaupo sa upuang yari sa kawayan si Waldo. Pinakiramdaman ang sarili. Dinadaga ang kanyang dibdib. Parang ang kinakapos siya sa hininga sa lakas ng tibok ng puso niya. Ngunit kailangan niyang sunduin si Aling Susana at Ella. Bigla niyang naalala ang laging bilin ng kanyang tatay noong nabubuhay pa ito. May bit na paalala sa kanya na wag niyang pababayaan ang ina at kapatid kapag nawala siya. Siya ang panganay, magiging padre de pamilya siya at poprotekta sa mga ito sa lahat ng bagay. Pero naisip niya kung kaya ba niya yon. Huminga siya ng malalim. Panay pa rin ang kabog ng kanyang dibdib, lalo na kapag naiisip niya ang madilim na kanyang babagtasin, patungong labasan para sunduin ang ina at ang bunsong kapatid. Tumayo si Waldo, tinungo ang kusina. Nagdadalawang isip kung susundo pa ba siya o hindi. Hinahabol niya ang hininga sa kabang nararamdaman. Pilit niyang pinapalakas ang kanyang loob. Lalabanan niya ang takot. Oo nga't duwag siya, pero paano naman ang mga taong mahalaga para sa kanya? Kinuha niya mula sa lalagyan sa kusina ang gulok
kasama ang kaluban. Itinali niya yun sa kanyang bewang. Yun ang gagamitin niya sa kung anumang pwedeng makasagupa. Naduduwag siya pero wala siyang magagawa. Lumabas na siya ng bahay at sumakay ng padyak upang hintayin ng ina at kapatid sa babaan ng jeep. Paspas ang kanyang pagpadyak patungo sa labasan. Wala siyang lingon-lingon at pakiramdam niya ay may nakasunod sa kanya. Tila umaangat ang kanyang buhok. Nagtatayuan ang kanyang balahibo sa nararamdamang takot. Ang sikmura niya ay may kung anong hindi niya maintindihan. May kung anong maliit na hayop sa kanyang dibdib na parang hindi mapalagay. Ibig lang sabihin, mula ulo hanggang paa at buong pagkatao niya ay inaalihan ng matinding kaba at takot. Nang makarating siya sa labasan, ay wala pa roon ang hinihintay. Madilim sa tabing kalsada, ang malamlam na liwanag ay galing lamang sa buwan na nag-uumpisa ng sumilip. Subalit nagkakaroon ng malakas na liwanag kapag may dumadaang sasakyan. Pilit na nilabanan ni Waldo ang takot. Pumito-pito siya pero hirap siyang bumuga ng hangin dahil sa kaba at tila nanunuyo na rin ang kanyang lalamunan. Muntik na siyang mapalundag nang may kung anong bumagsak sa kanyang harapan. Isang hinog na bunga ng tiyesa. Dahil malapit siya sa puno ng tiyesa na nakatanim sa may gilid ng kalsada. Naiinip na siya sa paghihintay. Ilang minuto pa lang siya sa tabing kalsada pero pakiramdam niya ay ilang oras na siya doon. Ganun kasi kapag nakakaramdam ng takot. Ang bawat minuto ay para bang isang oras na ang katulad. Kaya pakiwari niya, napakatagal ang paglipas ng bawat segundo. Maya-maya pa, nakarinig ng kakaibang ingay si Waldo. Igik ng kung anong hayop na mula sa itaas. Kasunod ang ingay na yon na tila pagaspas ng lumilipad na hayop. Mabilis yun na dumaan. Napatingala siya, subalit wala naman siyang nakita. Lalo lamang siyang inalihan ng takot. Parang gusto niya nang umuwi. Biglang may liwanag na tumama sa kinaroroonan niya. Liwanag mula sa isang tricycle na paparating. Huminto ng mapatapat sa kanya. Sakay na noon ang kanyang ina at kapatid. Bumaba sa tricycle ang dalawa. Nagbayad sa driver ng tricycle at agad na ring umalis ang sasakyan. Nakangiti kay Waldo ang mga ito nang makitang naroon siya at sinundo sila. Samantalang medyo may pagkainis naman ang kanyang naramdaman nang dahil sa takot. Nabawasan ang kabog ng dibdib ni Waldo sa pagdating ng kanyang ina at kapatid. Sumakay na ang mga ito sa padyak. Wala silang imikat habang nagpepedal si Waldo. Tahimik lang sila ng mga sandaling yun. Nakakalayo na si Waldo habang pumapadyak nang makarinig ng pagtawag. Lumingon siya. Naiinis ang kanyang ina na tinawag siya. Kaba Waldo, iiwan mo kami rito ni Ella? Bakit umalis ka na? Nanlaki ang mga mata ni Waldo. Hindi niya maunawaan ang nangyayari. Kanina lang ay nakita niyang sakay ng padyak niya ang kanyang ina at kapatid. Kaya nga umalis na siya. Pero bakit nasa tabi pa rin sila ng kalsada? Napatingin si Waldo sa sidecar ng dalang padyak. Wala nga yung laman. Pero kanina lang, kitang-kita niya na nakaupo na roon ang kanyang nanay at kapatid na si Ella. Lalong pinanindigan ng balahibo si Waldo. Sino ang sakay niya kanina? Minumulto ba siya? Pumadyak pabalik sa tabi ng kalsada. Naiinis pa rin ang kanyang ina. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Sinundo mo nga kami, pero iiwan mo naman. Pero, Nay, teka lang po. Kanina lang sumakay na po kayo dito sa padyak pagbaba nyo kanina ng tricycle eh. Ano bang sinasabi mong tricycle? Jeep ang sinakyan namin ni Ella. Kabababa nga lang namin eh. Buti na lang nakita kitang papaalis na. Hindi makapaniwala si Waldo sa sinabi ng kanyang ina. Totoo po ba ang sinabi nyo, inay? Lokong bata ito ah. Bakit naman ako magbibiro? Ano akala mo? Gumagawa ako ng kwento? Napakunot naman ang noo ng kanyang kapatid na nakatingin sa kanya. Tila nagtataka
sa sinabi ni Waldo. Pero inay, kanina po talagang ano po Nako, tama na nga yan, tama na. Kung ano-ano sigurong iniisip mo. Halika na, Ella. Sumakay na tayo dito sa padyak at baka iwan na naman tayo ng kuya mo. Sumakay na sina Aling Susana at Ella. Subalit napapaisip pa rin si Waldo. Nagtataka at totoong naguguluhan siya sa mga nangyari. Namamatanda ba siya o may kung anong kakatwang pangyayari kanina? Napailing na lang siya. Muli ay kinilibutan si Waldo, kaya minadali niya ang ginawang pagpadyak para makauwi na sila. Nasa kalagitnaan na sila ng binabagtas na madilim na daan na ang tanglaw ay maliit na flashlight na hawak ng ina at liwanag mula sa buwan nang biglang huminto ang padyak. Ano nangyari, Waldo? Bakit ka huminto? Nagloko po ang padyak, Nay. Nakalagyata ang kadena. Ikakabit ko lang po muna. Bakit pa naman kasi nagmamadali ka Makakarating din naman tayo kahit hindi ka na mag-apura. Bumaba si Waldo. Tiningnan ang kadena na lumuwag. Bumaba rin ang ina at kapatid sa sidecar para maikabit niya ang kadena ng mabilis. Subalit bigla silang nakarinig ng ingay. Pagaspas ng pakpak na may kasamang pag-igik ng kung anong nilalang. Isang aswang na may nakakakilabot na itsura ang bumulaga sa harapan nila. Napasigaw ang kanyang ina at kapatid. Sa pagkakagulat naman ay napatakbo si Waldo. Nasa bewang niya ang gulok pero hindi niya naisip na kunin yun, kundi agad siyang kumaripas papalayo at nagtago sa damuhan. Nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang kaba at takot. Wari umangat ang kanyang mga buhok at lumulobo ang kanyang ulo. Ang buong katawan niya ay binalot ng matinding takot. Isiniksik ni Waldo ang kanyang sarili sa damuhan, samantalang nakatingin sa aswang na parehas na nahawakan ang kanyang ina at kapatid. Nanlalaban ang mga ito sa aswang na may matutulis na pangil at tinutuluan ng laway. Ang kulubot at nangingitim na mga braso ay nakahawak sa leeg ng kanyang ina at kapatid. Kitang-kita niya kung paano kagatin at sipsipin ng aswang ang dugo ng mga mahal niya sa buhay. Hindi pa nakontento sa pagsaid sa dugo ng kanyang ina at kapatid, kundi dinukot pa nito ang dibdib at kinuha ang puso at atay sa kakinain. Kitang-kita ni Waldo ang kahindik-hindik na kapalaran ng kanyang mga mahal sa buhay sa kamay ng demonyong aswang. Humagikgik ang aswang pagkatapos nitong malapa ang mag-ina. Pagpapakita na nasiyahan sa mga nangyari, dumighay pa ito, katunayan na busog na busog. Bundat ang tiyan ng aswang, tumingala sa bilog na buwan at pagkadakay lumipad na ito papalayo. Nakalimutan na nito si Waldo. Busog na ang aswang at hindi na kailangan ang isa pang pagkain. Wala na ang aswang pero hindi pa lumalabas sa kanyang pinagtataguan si Waldo. Nanginginig pa rin siya dahil sa matinding takot. Umiiyak siya at durog na durog ang kanyang puso. Para bang nilapa rin ito ng aswang. Napupuot siya sa aswang na pumatay at lumapa sa kanyang ina at kapatid. Matinding galit naman sa sarili ang kanyang nararamdaman sapagkat wala siyang nagawa para tulungan at ipagtanggol ang mga ito sa pag-atake ng kampon ng kadiliman. Pinanaigan siya ng matinding takot at pagkaduwag. Hindi man lang niya na ipagtanggol ang mga taong dapat sanay pinoprotektahan niya. Napahugulgol ng malakas si Waldo. Tumayo ito at lumapit sa ina at kapatid na tigmak sa dugo ang katawan. Gusto niyang mamatay na rin ng pagkakataong yun. Kung babalik ang aswang ay handa niyang ibigay ang kanyang katawan para patayin na lang din at kainin siya. Kesa manatiling buhay, subalit patuloy na uusigin ng kanyang budhi at habang buhay na maghihirap ang kanyang kalooban. Kasalanan ko. Kasalanan ko to Hindi ko kayo nagawang ipagtanggol, inay. Ella, ang hina-hina ko, ang hina-hina ko. Napakaduwag ko.
Kasalanan ko to! Kasalanan ko kung bakit sinapit niyo to! Hindi iniwan ni Waldo ang bangkay ng kanyang ina at kapatid, kaya inabutan na siya roon ng umaga. Tulala na tila tinakasan ng katinuan si Waldo na nakaupo sa tabi ng mga mahal sa buhay na pinaslang ng aswang. Nasindak at hindi alam ang gagawin ng isang babaeng naglalako ng puto nang makita si Waldo at ang dalawang bangkay. Muntik nang mahulog ang sunong na bilao na may lamang paninda. Agad nitong ipinagbigay alam yon sa kanilang kapitan. Hindi alam ni Aling Pasita ang gagawin nang malaman ang nangyari sa mga taong mahal niya sa buhay. Subalit nagpakatatag ang matanda para kay Waldo. Inasikaso niya ang pagpapalibing upang mabigyan ng katahimikan ang pamangkin na si Susana at apong si Ella. Ilang araw na ang nakakalipas mula nang ilibing ang ina at kapatid ni Waldo, subalit hindi pa rin ito halos makausap. Kapag tatanungin ay agad na tumutulo ang luha, kaya iniiwasan na ni Aling Pasita na usisain pa si Waldo. Hihintayin na lang namang niya ang tamang pagkakataon na ganap nang matanggap ng apo ang pagkawala ng ina at kapatid. Alam niyang kusa itong magkikwento pagdating ng tamang panahon. Nabalot naman ng takot ang buong baryo Pawa dahil sa pangyayaring yun. Pinaigting ng kapitan ang pagroronda. Ayaw niyang maulit pa ang ganoong pangyayari. Lumipas pa ang ilang buwan. Nakita ni Aling Pasita na unti-unti ay bumabalik na sa normal ang buhay ni Waldo. Bagamat madalas itong tahimik ay bumabalik na ito sa dating ginagawa. Tinutulungan na siya nito sa pag-aasikaso ng kanilang pinagkakakitaan. Kaya lang, may mga pagkakataon sa gabi na naririnig ni Aling Pasita sa gitna ng gabi na biglang sumisigaw si Waldo. Nagugulat siya at agad itong dinadamayan. Bakit, Waldo? Ano ba nangyayari? Nananaginip ka ba? Opo, Lola Pasita. Napanaginipan ko po si Inay at Ella. Nagmamakaawa po sila habang nilalapa ng aswang. Pero wala po akong nagawa. Hindi pa rin sila maalis sa isip mo, Apo. Dahil hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin ang sarili mo dahil sa nangyari. Di ko po sila natulungan. Di ko sila naipagtanggol. Dahil po sa kaduwagan ko. Dahil sa kahinaan ko. Sana man lang may ginawa ako. Kung nasaan man sila ngayon, alam kong naiintindihan kanila. At hindi kanila sinisisi. Pero kailangan po nila ng katarungan. Gusto ko ring gumanti sa aswang na pumatay sa kanila. Nandito po yun sa baryo. Siguro nagpapalamig lamang. O kaya, sa ibang lugar siya naghahasik ng lagim. Waldo, iho, hindi madali ang gusto mong gawin. Ano ka makapaghihiganti sa nilalang na may kakaibang lakas at kapangyarihan? Hindi madaling kalaban ng mga kampon ng kadiliman, lalo na sa isang gaya mong pangkaraniwang tao lang. At saka, kaya mo ba? Natahimik si Waldo. Kinakapa sa kanyang sarili kung makakaya nga ba niya o hindi. Kaya lang, iniisip pa lang niya ay hindi niya na alam kung paano siya magsisimula. Wala pa man ay abot-abot na ang kaba at takot na kanyang nararamdaman. Kung sa isipan pa lang ay inaalipin na siya ng takot, paano pa kaya kung talagang kaharap na niya ang aswang? Patuloy sa paghilom ang sakit sa damdamin na dinadanas ni Waldo, sanhi ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Sinisikap niyang ibalik sa dati ang kanyang buhay. Dapat siyang magpatuloy. Gayunpaman ay hindi nawawala sa isip niya na gantihan ang halimaw na pumaslang sa mga taong mahal niya. Minsan sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya si Lily. Dati niyang kaklase noong high school. Mabait si Lily sa kanya. Ang totoo nga nito ay lihim siyang humahanga sa dalaga. Salamat naman.
At hindi ka na nagkukulong sa inyo, Waldo. Naisip ko kasi, walang mangyayari kung maglalagi lang ako sa bahay, Lily. Saka, yun na, hindi ko na maibabalik ang buhay ni na Inay at Ella. Saka kung nabubuhay sila, siya hindi nila magugustuhan na makitang parang di mo na rin pinapahalaga ng buhay mo. Ang gusto nila, magpatuloy ka. Oo, Lily. Yun din naman ang sabi sa akin ni Lola Pasita eh. Ay, siya nga pala. Baka gusto mong sumama sa amin sa Sabado. May bailehan kasi sa kabilang baryo. Piyesta din dun. Baka magkaroon ka ng bagong kakilala at kaibigan. Salamat na lang, Lily. Huwag na lang. Saka, hindi rin ako marunong sumayaw eh. Eh di manood ka na lang. Hindi na. Saka, wala makakasama si Lola Pasita eh. Alam mo naman na matanda na siya at kailangan lagi siyang may kasama sa bahay. O sige, ikaw ang bahala. Pero kung magbabago ang isip mo, sabihin mo lang sa akin ha. Sa maikling pag-uusap nila ni Lily ay kakaibang saya ang hatid nun kay Waldo. Kinakabog ang dibdib niya kanina habang kausap ang dalaga. Ibang uri ng kabayon na nararamdaman niya. Hindi pagkatakot, kundi kaba na may halong kilig at saya. Sabi nga, parang langit sa kanya ang maikling sandali na nakasama at nakausap ang babaeng hinahangaan niya. Waldo, ayos ka lang ba iho? Lumapit kay Waldo ang kanyang Lola Pasita. Nakita kasi siya nito na nakatitig kay Lily na nasa tabing kalsada habang may kausap. Ikaw ha? Gusto mo si Lily no? Hala, ano ba sinasabi mo, Lola? Huwag ka nang magkaila, Apo. Nakikita ko yon sa mga kilos mo. Ba't hindi mo siya ligawan? Nasa edad ka na. Saka para mawala na rin ang lungkot mo. Makakatulong ang mga taong nagpapasaya sa'yo. Napabuntong hininga si Waldo. Napakibit balikat na lamang siya. Hindi na po, Lola. Ayos lang naman po ako eh. Bakit naman? Alam ko, wala pang nobyo yang si Lily. Saka mabait na bata yan. Bagay sa'yo. At teka nga, hindi mo ba siya kayang ligawan? Natatakot ka ba? Nahihiya kang ipaalam sa kanyang damdamin mo? Ah, jasking bata ere. Lahat na lang kinatatakutan mo. Baka hindi ka makapag-asawa kung ganyan ka. Totoo ang lahat ng sinabi ni Aling Pasita tungkol sa apo. Mahina ang loob ni Waldo. Lahat ay kinakatakutan, pati ang paghahayag ng damdamin sa babaeng napupusuan. Mula nang nangyari ang pagpaslang sa ina at kapatid ni Waldo, ay wala nang sumunod pang balita tungkol sa pag-atake ng aswang. Naging panatag na ang mga taga-baryo sa pag-aakalang wala na ang nilalang na nagdadala ng lagim. Hanggang isang gabi, hindi agad dalawin ng antok si Waldo, saka kailangan din niyang bantayan ang kanyang lola dahil meron itong sakit. Tumayo siya upang silipin sa kwarto si Aling Pasita nang marinig niya na tila may kung anong bumagsak sa bubong ng bahay. Inisip niyang pusa lamang yon, pero wala siyang narinig na ingay ng pusa, kundi ang narinig niya ay pagaspas ng pakpak at igik ng kung anong nilalang. Agad siyang kinabahan dahil naalala niya ang ganoong ingay at tunog ng paslangin ng aswang ang kanyang ina at kapatid. Naku po, Diyos ko! Andito na naman sila! Nagbalik na naman ang aswang! May sakit ang kanyang Lola Pasita. Marahil yun ang naaamoy ng aswang. Dahil sinasabi rin na isa sa gustong biktimahin ng aswang na tiktik ay ang mga taong may sakit. Agad na isinara ni Waldo ang bintana. Matindi ang kabang nararamdaman niya. Kumakabog ang dibdib niya sa takot. Hindi siya papayag na ang natitirang kamag-anak na kasama niya ngayon ay magiging biktima rin ng aswang. Lalong hindi na nakatulog si Waldo. Magdamag siyang gising. Dinig na dinig niya ang bawat ingay mula sa labas at bubong ng bahay. Kinabukasan, nagtanong si Aling Pasita sa apo
tungkol sa naramdaman nito noong gabi. Gising rin pala ang kanyang lola Pasita. Natitiyak kong aswang yon, Waldo. Andito na naman sa baryo natin ang mga halimaw na yon. Tama po kayo, Lola Pasita. Ayaw nilang bigyan ng katahimikan itong baryo, Pawa. Alam ni Waldo na ang tanging paraan para magkaroon ng katahimikan ang kanilang lugar ay mapatay ang nilalang na kampon ng kadiliman. Bilang isa sa mga naapektuhan ng hinatid nilang lagim sa baryo, gusto niyang maging kasangkapan. Ibig niyang harapin ang aswang upang maipaghiganti ang ginawa nito sa kanyang mahal sa buhay. Subalit paano? Ano ang kailangan niyang gawin gayong mahina siya at alipin ng kaduwagan? Naging usap-usapan dati sa kanilang baryo ang tungkol sa albularyong si Tata Sabino. Nag-iingat din daw ito ng iba't ibang agimat. Gusto niyang lumapit dito at baka sakaling merong maitulong ito sa kanya. Ano mo naman nalaman na may maitutulog ako sa iyo, Waldo? Nabalitaan ko lang po, Tata Sabino. Gusto mong turuan ka para maging malakas ang loob? Opo, Tata Sabino. Kung may pwede po akong inumin na kahit anong halamang gamot po o baka may mairerekomenda ka po para tumapang po ako at magawa ko po ang aking plano para harapin ko po at kalabanin ng aswang at makatulong po ako dito sa ating baryo. Aba, may kahirapan ang ibig mong mangyari, iho. Tata Sabino, nakikiusap po ako sa inyo. Gusto ko rin pong bigyan ng katarungan ang sinapit po ni Inay at Ella. Hindi po ako matatahimik hanggat hindi ko sila naipaghihiganti. Gusto ko po mapatay ang hayop na aswang na yon. Maaari mo namang gawin yun eh. Pero matatakotin po kasi ako eh. Mahina po ang loob. Kapag naunahan ako ng kaba at takot, wala na po akong magawa kundi ang magtago. Saka naiisip ko na baka hindi ko po kaya. May paraan dyan. Talaga po? Matutulungan niyo po ako? Oo, iyo. At alam kong malaki ang magagawa nun para sa gusto mong mangyari. Pumasok saglit si Tata Sabino sa loob ng kanyang kwarto at nang lumabas ay dala ang isang maliit na supot na yari sa itim na tela. Mula sa loob nito ay inilabas ang isang puting bato. Buhay na bato yon kung tawagin. Teka, ano po yan, Tata Sabino? Mutya. Isang uri na mutya. Anting-anting na galing pa sa aking ninuno. Matagal na panahon ko na tong tinatago at iniingatan para sa ganitong pagkakataon. Gusto kong ipahiram ito sa iyo, Waldo. Kinuha ni Tata Sabino ang kamay ng binata at inilagay sa palad nito ang batong buhay. Ano hong bisa ng mutya na ito? Kapag dala mo at nasa katawan mo yan, magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas at tapang. Malalayo ka rin sa panganib. Makakaya mong gawin ang gusto mo. Kakayanin mong harapin ang kahit na ano. Kahit labanan pa ang mga aswang. Talaga po, Tata Sabino? Oo. Ang kailangan lang ay maging buo ang tiwala mo sa kapangyarihan ng mutya at maging sa iyong sarili. Ang lahat ay makakaya mo. Hindi ka pababayaan ng mutya. Ngayon pa lang po, hawak ko na ang mutya. Iba na po ang nararamdaman ko. Dahil nagkaroon na yan ng bisa, katunayan na umaayon sa mga plano mo ang mutya na batong buhay. Sapagkat mabuti ang iyong hangarin, kaya ipagkakatiwala ko sa iyo yan, iho. Naku, maraming salamat po talaga, Tata Sabino. Subalit paalala lamang, huwag na huwag mong gagamitin ang mutya sa kasamaan dahil mawawala ang taglay niyang bisa at kapangyarihan. Ingatan mo ring huwag makukuha ng kahit na sino. Sa iyo ko yan ipinagkakatiwala, kaya hindi dapat yan mapunta sa kamay ng iba. Tatandaan ko po yan, Tata Sabino. Masayang umuwi si Waldo. Ramdam niya ang tila kakaibang lakas. Totoong may pagbabago siyang nararamdaman.
Naroon na ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Kaya ngayon, handa na siya para humarap sa kahit na ano. Dahil yun sa batong buhay na poprotekta at magbibigay ng lakas at tapang sa kanya. Ang tungkol sa mutya na ipinahiram sa kanya ni Tata Sabino ay ipinagtapat ni Waldo sa kanyang Lola Pasita. Hindi pa rin ako makapaniwala na ipinagkatiwala sa iyo ni Sabino. Gusto niya po akong tulungan, Lola Pasita. Basta ang masasabi ko lamang, sundin mo ang lahat ng bilin niya sa iyo. Opo, Lola. Kasi naman ang pagtitiwala sa iyo ni Sabino ay ang isang tungkulin. Magiging isa ka na ring manunugis ng aswang kung ganon. Kahit ano pa po ang tawag doon, handa ko pong gawin yun. Kaya ngayon, maibibigay ko na po ang hustisya kina Inay at Ella. Minsan pa'y napabalita ang tungkol sa pag-atake ng aswang. Kung dati pangkaraniwang aswang lamang ang nakikita sa baryo, may ibang uri pa ng aswang ang napapabalitang gumagala sa gabi at humahanap ng biktima. Yun ay ang aswang na tiktik. Mga babaeng buntis ang puntirya ng aswang na ito at maging ang mga may sakit. Kung dati, pagdating ng gabi ay nagtatago na si Waldo sa kanyang kwarto, ngayon ay laman na siya ng lansangan. Gumagala sa gabi at nagroronda. Ang tanging sandatang dala niya ay ang matulis na sibat na kawayan na ang duloy pinahiran ng langis na binabaran ng dinurog na bawang. Lagi ring nakasabit sa kanyang bewang ang bagong hasa na gulok na tanging sandata niya para harapin ang aataking aswang. Siyempre pa, hindi mawawala sa kanyang bulsa ang mutya, ang batong buhay na ipinagkatiwala sa kanya ni Tata Sabino. Kaya ng gabing yon ay hindi nabigo sa kanyang pag-aabang si Waldo. Isang tiktik ang nakita niyang paikot-ikot sa bahay na malapit sa kanyang tinatambayan. Sinigawan niya ang tiktik. Nang makita siya, ay walang pag-aatubiling lumipad dito papalapit sa kanya para atakihin si Waldo. Buong-buo ang loob ng binatang manunugis. Agad na inihanda ang matulis na kawayang buho. Iniumang niya yon habang papalapit sa kanya ang tiktik. Itinusok niya yon, subalit sa pakpak lang ng aswang tumama. Kaya lalong nagalit ang aswang. Muling bumuelo si Waldo. Mas naging mabalasik ang pagsugod ng aswang. Buong lakas na isinalubong ni Waldo ang matulis na kawayan sa lumilipad na aswang. Bumaon sa katawan nito ang matulis na kawayan. Nagwala ang nasaktang aswang. Pilit na inaalis ang kawayan na nakabaon sa kanyang katawan. Kaya nga lamang, nahihirapan siyang tanggalin yon. Kaya bago pa matanggal ang kawayan, ay binunot na ni Waldo ang bagong hasa niyang gulok. Iwinasiwas niya yon at tinagpas ang isang pakpak ng aswang. Tumilapon yon. Kasunod ay ang katawan nito. Sa tindi ng galit ni Waldo, ay nagawa niyang hatiin ang katawan ng halimaw. Naipalasat niya sa aswang ang galit na naipon sa kanyang dibdib. Kaya simula pa lang yon ng kanyang paghihiganti dahil sa sinapit ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang katapangang ginawa ni Waldo para harapin ang kampo ng dilim ay hindi naging sikreto sa mga taga-Baryo Pawa. Hinangaan siya at naging usap-usapan. Kung dati kilala siya bilang isang duwag at mahina, ngayon ay nakilala siya bilang isang matapang at malakas na tagapagtanggol. Isang manunugis ng aswang na ang nais ay mapanatili ang katahimikan sa kanilang lugar. Maging ang babaeng napupusuan niya na si Lily ay nagpahayag ng paghanga sa kanyang ginawa. Grabe ka! Ibang-iba ka na talaga, Waldo! Ah, hindi naman, Lily. Ako pa rin to. Ang laki na ng ipinagbago mo. Naging tagapagtanggol ka na ng baryo. Gusto ko lang kasing makatulong. Sa pagkakataong yon, ay ramdam ni Waldo na nabawasan na rin ang kaba niya kapag kausap niya si Lily. Malaki talaga ang nagawang pagbabago sa pagkatao niya, ang ipinahiram na mutya ni Tata Sabino. Yun ang agad na pumasok sa isip niya. Kaya salamat sa batong buhay, tanging naibulong niya sa kanyang sarili. Hindi maipaliwanag ni Waldo,
Pero nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob para iparamdam kay Lily ang tungkol sa kanyang damdamin. Lily, may gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano yun, Waldo? Okay lang ba kung dumalaw ako sa inyo? Napangiti ang babae dahil ang totoo ay may paghanga din siya sa binatang kaharap. Yun nga lang, dati itong mahiyain at syempre bilang isang babae ay hindi maganda kung siya ang unang magpapakita ng interes. Subalit iba na ngayon. Oo naman, Waldo. Pwedeng-pwede. Parang lumundag ang puso ni Waldo sa saya sa sinabi ng dalaga. Kaya ng mga sumunod na araw ay dinalaw na ni Waldo si Lily sa bahay nito. Kaya lamang ang ginagawang panliligaw ni Waldo kay Lily ay hindi naibigan ni Gabo. Ang binatang may kayabangan at may kursunada rin sa dalaga. Kaya nang minsang makasalubong ito ni Waldo ay kinumpronta siya ni Gabo. Kung dati umiiwas si Waldo sa mga taong alam niyang may kayabangan, ngayon buo na ang loob niya. Nawala na ang kaba at takot na nararamdaman. Ang kapal din ang mukha mo no? Hindi ka man lang marunong bumusina. Ano bang problema mo, Gabo? Pinupormahan mo pala si Lily. Bakit? Hindi mo naman siya nobya. Nililigawan ko siya, kaya tantanan mo siya. Inuutusan mo ko? Oh, bakit? Dahil kapag nalaman ko na hindi ka pa rin tumitigil ng pagpoporma sa kanya, makikita mo ang hinahanap mo. Eh di subukan mo. Aba, palaban ka! Ayoko lang na pinakikialaman ako at gustong pangunahan ang desisyon ko. Ganun ah? Eh di subukan natin. May araw ka rin. Iniwanan ni Gabo si Waldo na may pagbabanta. Subalit sa isip ni Waldo ay hindi siya natatakot. Alam niyang kaya niyang harapin ang kayabangan ni Gabo. Meron siyang kakampi. Nasa kanya ang batong buhay. Samantala, nang nasa bahay na niya si Gabo, ay hindi niya matanggap na may gustong kumasa sa kanya. Nagngalit ang kanyang ngipin sa inis. Hindi siya papayag na maunahan siya ni Waldo kay Lily. Kaya pagsapit ng gabi, haharapin niya si Waldo sapagkat ang totoo ay may itinatagong lihim si Gabo. Ilang na mga oras mo. Hindi ka nasisikatan ng araw. Dahil ngayong gabi, ay ako ang tatapos sa kayabangan mo, Waldo. Hadlang ka sa pagmamahal ko kay Lily. Kaya dapat kang alisin. Matutulad ka sa nanay at kapatid mo. Isang kampon ng dilim si Gabo. Isa siyang aswang. Siya ang pumaslang sa mga mahal sa buhay ni Waldo. Siya ang halimaw na ibig nitong paghigantian. Hindi basta papayag si Gabo na hindi niya makuha si Lily. Ito ang pinapangarap niyang makasama sa buhay at gagawin niya itong aswang upang maging kauri niya at hindi na maagaw pa ng iba. Kailangan mapaibig ko si Lily. Yun lang ang tanging paraan upang magawa ko ang aking mga plano. Kapag nakuha ko na ang loob ng babaeng yun, malaya ko na maipapasa sa kanya ang aking pagkaaswang sa pamamagitan ng halik. Ngayong gabi, tsak pupuntahan siya ni Waldo. Hindi yun maaari. Hindi dapat mahulog ang loob ni Lily sa lalaking yun. Samantala, ng gabing yun ay naghahanda si Waldo para dumalaw kay Lily. Naligo siya at pinili ang pinakamainam na polo na isusuot. Magagamit niya na rin ang pabango na ibinigay sa kanya ng kanyang lola Pasita. Nakapitas na rin siya ng bulaklak na daisy mula sa kanilang bakuran. Panay ang tingin ni Waldo sa kanyang sarili sa salamin. Nakita yon ni Aling Pasita at lumapit sa binata. Maayos na uli ang pakiramdam ng lola niya. Malakas na uli ito at nakabawi na mula sa pagkakasakit. Aba, guwapong-guwapo ka ngayon, apo ha. Kay Lily ba ang punta mo? Opo, Lola Pasita. Salamat naman at malaki na ang ipinagbago mo, apo. Hindi ka lang matapang at malakas, kundi buo na rin ang loob at kumapal na rin ang pagmumuka. Lola naman eh.
Ay hindi nga ba? Dahil kaya mo nang manligaw. Pero walang masama sa sinabi ko na kumapal na ang mukha mo. Ang totoo ay kailangan natin talaga ang kakapalan ng mukha para magawa natin ang mga bagay na akala natin ay hindi natin kaya. Kaya nga po salamat talaga. Maraming salamat dito sa mutya na ipinahiram sa akin ni Tata Sabino. Dinukot ni Waldo ang mutya sa kanyang bulsa. Nakabalot yun ng isang tela. Sa lahat ng lakad ni Waldo ay hindi niya kinakalimutang dalhin yun, kundi lagi yung nasa bulsa at nakadikit sa kanyang katawan. Yun ang bilin ni Tata Sabino sa kanya. 8:00 ng gabi, lumabas na ng bahay si Waldo upang magtungo sa bahay ni Lily. Nang malapit na siya sa bahay ng babaeng napupusuan, ay bigla siyang nakaramdam ng panganib. Napatingala siya. Ganun na lang ang kanyang pagkagulat nang biglang umatake sa kanya ang aswang at dinagit siya saka inilipad pataas. Mahigpit na nakakapit sa kanyang balikat ang kamay ng aswang na may matutulis na kuko. Nagpapapalag si Waldo. Walang yaang aswang ka! Pakawalan mo ako! Bitiwan mo akong hayop ka! Patuloy siyang inilipad ng aswang papaitaas. Walang nararamdamang takot si Waldo. Buong-buo ang kanyang loob dahil alam niyang kaya niyang labanan ng aswang na dumagit sa kanya. Naalala niya ang balisong na nakasiksik sa kanyang pantalon. Lagi niyang dala yun, kapalit ng gulok. Mas maliit kasi ito. Pilit niyang kinapayon at nang mahawakan niya ay kumuha siya ng buwelo. Hiniwa at sinaksak niya ang kamay ng halimaw na nakakapit sa kanyang balikat. Napasigaw ang aswang dahil nasaktan yon. Tumulo pa ang dugo nito sa kanyang balikat. Gumewang-gewang sa ere ang lipad ng aswang. Unti-unting bumaba ang lipad nito hanggang sa tuluyan siyang bitiwan at bumagsak si Waldo sa lupa. Sa katuluyang lumipad yon papalayo upang tumakas. Sa harap ng bahay ni Lily ang kanyang kinabagsakan. Nakita niya na nagmamadaling lumabas ng pinto ng bahay nila si Lily. Marahil narinig nito ang malakas na kalabog dahil sa pagbagsak ni Waldo. Nag-aalalang dinaluhan siya ng dalaga. Waldo, ano nangyari sa'yo? Diyos ko, may mga dugo ka sa balikat. Ayos lang ako, Lily. Ano bang ayos? Yan nga, may mga dugo ka. Hindi ko dugo yan, Lily. Kundi dugo ng aswang. No? Aswang? Isinalaysay ni Waldo ang nangyari sa kanya. Hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang ikinuwento. Pero batid ni Lily na walang dahilan si Waldo para magsinungaling ito. Isa pa, bali-balita na rin ang tungkol sa ginagawang pag-atake ng aswang. Tapos yun na nga, nang masugatan ko ang aswang, pinakawalan niya ako. Salamat nga pala, Waldo. Oh, ba't ka nagpapasalamat sa akin? Siguro, ako ang puntirya ng aswang na yun. Ibig marahil pumasok ng bahay namin at gawin kaming pagkain. Kaya, maraming salamat sa'yo. Naku, wala yun. Ginawa ko lang naman kung anong dapat. Halika, pumasok ka muna sa bahay at nang makapagpalit ka ng t-shirt para matingnan din ang balikat mo at matiyak na walang sugat. Sumunod na lang si Waldo sa mungkahin ni Lily. Saka yun naman talaga ang pakay niya, ang pumunta sa bahay ni Lily. Yun nga lang, nagkaroon ng aberya dahil maging ang bulaklak na dapat sana'y ibibigay niya sa dalaga ay nabitiwan niya nang dagitin siya ng aswang na lumilipad. Pero ganun pa man ang nangyari, alam niyang malaking pogi points yun sa kanya, kaya lalo niyang mapapahanga ang dalaga. Samantala, nagpupuyos sa galit si Gabo nang makauwi na ito. Hindi niya sukat akalain na ganun pala katapang ang lalaki dating duwag at mahina. Naalala pa niya kung paano ito magtago sa kasukalan nang salakayin at atakihin niya ang nanay at kapatid nito. Talagang pinupuno mo ko, Waldo. Dinaragdagan mo ang galit ko. Ikaw talaga ang malaking hadlang sa mga plano ko. Babalikan kita at titiyakin ko may paglalagyan ka na. Ginamot ni Gabo ang mga sugat niya sa braso.
Hindi yun agad-agad gagaling, lalo na't ang balisong na ginamit ni Waldo ay sadyang para sa mga aswang. Kapag nakasugat ito ng kahit anong uri ng aswang, ay hindi agad gagaling ang sugat. Samantala, nang umuwi si Waldo galing kina Lily, ay masayang ngiti ang isinalubong niya sa kanyang lola Pasita na siyang nagbukas ng pinto. Aba, masayang-masaya ka yata, apo. Medyo po, lola. Dahil maayos po ang kwentuhan namin ni Lily. Mukhang talagang in love ang apo ko, ah. Unti-unti na po namin nakikilala ang isa't isa, lola. At nakakapagpalagayan na po ng loob. At iba na yata ang suot mong damit. Kanina nang umalis ka rito ay hindi naman niya nasuot mo, ah. Ito po. Ipinahiram po ni Lily. May nangyari po kasi kanina, lola eh. Pero ayos lang po. Dahil wala po siyang binatbat sa akin. Hindi ko napatay pero nasugatan ko siya. Nasaktan ko po ang aswang. Sinaksak ko po sa braso. Suwang ka mo? Ay, natake ka. Parang ayaw na po niya akong tantanan, lola. Pero hindi na po ako natatakot sa kanya. Kahit paulit-ulit pa niya akong atakihin, alam ko, mapupuruan ko na ang aswang na yun kapag nagkaengkwentro uli kami. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Lily ay may dumating siyang bisita. Si Gabo yun, at may dala pang basket ng prutas. Pinatuloy yun ni Lily bilang respeto. Tutal, maayos ang naging pagbisita sa kanya. Nagkakala ka pa, Gabo? Maliit na bagay lang yan, Lily. Para sa babaeng mahal ko. Hayang ka na naman eh. Sinasabi ko lang kung ano laman ng puso ko. Sabi ko sa'yo, hindi pa ako handa para sa ibig mong mangyari. Yun nga ba ang dahilan? O dahil kay Waldo? Magkaibigan lang kami ni Waldo. Ngayon yun. Pero sa darating na araw kaya? Lily, handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Sa akin mas magiging maayos ang buhay mo. May naiwang mana sa akin ng mga magulang ko. Alam ko sapat yun para mabigyan ka ng maayos sa buhay. Magiging anak natin. Ano bang sinasabi mo, Gabo? Hindi pa nga ako handa. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka. At hindi kita susukuan. Ikaw ang bahala. Napansin ni Lily ang dalawang braso ni Gabo. May benda ang mga ito. Tinanong siya ni Lily kung paano ang mga yon. Ito ba? Allergy. Tama, allergy. Nagkaroon ng sugat. May nakain yata akong bawal. Kaya nangati ako, kaya nagkasugat. Ganun ba? Teka, may ointment ako dito. Baka makatulong. Ay, hindi na. Saka ayos na to. Napatingnan ko na to sa doktor eh. Sigurado ka? Oo, salamat na lang sa pag-aalala mo. Wala na si Gabo, pero hindi maalis sa isip ni Lily ang dalawang braso nito na may benda at ayaw yung ipakita sa kanya. Naalala niya ang kwento sa kanya ni Waldo na nasugatan niya sa braso ang aswang na dumagit sa kanya. Nagkaroon ng kakaibang hinala ang dalaga, kaya agad siyang nagtungo kina Waldo para sabihin yon. Ano? May benda ang dalawang braso ni Gabo? Oo, Waldo. Sa palagay ko, hindi yun allergy na gaya na sinasabi niya, kundi may malalim na sugat. Teka, anong ibig mo sabihin? Hindi kaya si Gabo yung aswang na nakaengkwentro mo noong nakaraang gabi? Natahimik si Waldo dahil posibleng tama ang sinabi ni Lily. Maaaring si Gabo nga ang aswang na umatake at nasugatan niya. Kung ganun pala, dapat tayo mag-ingat sa kanya. Lalong-lalo ka na, Lily. Natatakot tuloy ako eh. May mga pagkakataon pa naman na bigla siyang dumarating sa bahay. Siguro, dapat mo na siyang iwasan. Hindi ko pwedeng gawin yun. Baka pag ginawa ko yun, ang pamilya ko naman ang pag-initan niya. Kung sa bagay, may punto ka. Pakikibagayan ko na lang siya. Pakikisamahan ko na maayos. Sige. Pero huwag ka mag-alala. Andito lang ako. Ako ang bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Sinabi na rin ni Waldo sa kanyang lola Pasita ang tungkol sa naging kutob ni Lily. Kung ganon,
Posibleng si Gabo ang aswang na pumatay sa inay mo at sa kapatid mo? Yan din po nasa isip ko, Lola Pasita. Andito pa rin pala sa Baryo Pawa ang nilalang na dapat mong pagbayarin. Kaya nga kapag nakikita ko si Gabo, gusto ko siyang sugurin para mabigyan ko ng hustisya sina Inay at Ella. Yun ang wag na wag mong gagawin, iho. Mapapahamak ka kapag nagpadalos-dalos ka. Lalo na't hindi pa rin natin natitiyak kung yun nga ang totoong pagkatao niya. Kailangan malaman ko ang totoo, Lola Pasita. Kung tama nga ang inala namin ni Lily. Bumalik siya kay Tata Sabino. Maaaring matulungan siya nito. Masaya akong makita ka ulit, Waldo. Kumusta ka na? Ayos na ayos po, Tata Sabino. Aba, ibang-iba ka na ngayon ah. Hindi gaya nung una mong punta rito. Kaya nga po, sobra po ako nagpapasalamat sa inyo. Ibabalik mo na ba, Mutya? Hindi pa po. Dahil kailangan ko pa po siya. Hindi pa tapos ang dapat kong gawin. Anong sadya mo ngayon dito, Iyo? Baka po may maitutulong kayo. Gusto ko pong malaman kung paano makikilala ang isang aswang kapag nasaan yung tao. Ayaw ko po kasing magkamali ako Kaya dapat po, makasigurado muna ako na isang aswang nga ang dapat kong singilin. May ilang bagay akong nalalaman at alam kong makakatulong sa iyon. Ano po, Tata Sabino? Ang una ay, hindi nakakatitig ng direkta sa sikat ng araw ang isang aswang. Ang ikalawa, baliktad ang kanyang refleksyon sa isang salamin. Ikatlo, ayaw nilang makakaamoy ng bawang. Ilan lang yun sa mga sinabi ni Tata Sabino, kaya magiging mapagmatsyag siya sa mga susunod na araw sa bawat kilos ni Gabo. Waldo, may naisip ako. Kaya matutulungan kita. Paano? Walang bahala. Kayang-kaya kong gawin yung plano ko. Pero mag-iingat ka, Lily Waldo, alam ko, hindi niya ako pwedeng saktan. Nang minsang dumalaw si Gabo kay Lily, ay magiliw niyang tinanggap ang binata. Ikinatuwa naman ito ni Gabo. Kung wala kang ibang lakad, Gabo, pwedeng dito ka na maghapunan. Talaga? Oo, para matikman mo ang luto ko. Pumayag si Gabo. Naghanda ng pagkain si Lily at niyaya ng kumain si Gabo. Adobong manok ang niluto ng dalaga. Nakatatakam ang itsura nito nang ihain. O sige na, samahan mo na akong kumain. Kumuha ng kanin si Gabo. Ganon din naman si Lily. Nakatingin ang dalaga sa bawat sandok ni Gabo sa ulam. Subalit nang isusubo na ni Gabo ang adobong ulam, ay napakunot ang noo nito. Napangiwi na rin na tila hindi kayang isubo ang pagkain. Oh, bakit, Gabo? May problema ba sa luto ko? Wala Lily. Para kasing sumama ang tiyan ko. Saka di maganda ang pakiramdam ko Ayaw mo bang tikman man lang ang luto kong adobo? Masarap yan. Ang lola ko pa ang nagturo sa akin ng pagluluto niyan. Siguro. Sa ibang araw na lang. May gagawin pa nga pala ako. Ano? Aalis ka na? Oo. Salamat na lang sa pag-alok mo na kumain ako dito sa inyo. Kaya lang, di talaga maganda ang pakiramdam ko Lumabas na ng bahay si Gabo. Narinig pa ni Lily na naduduwal ang binata. Marahil ay hindi kayang tanggapin ng kanyang sikmura nang maamoy nito ang kanyang nilutong adobo. Tinadtad niya ng bawang yon. Ilang buong bawang ang kanyang inilagay, kaya amoy na amoy ito. Gaya ng sinabi ni Tata Sabino, hindi kaya ng aswang ang amoy ng bawang. Nang sumunod na araw, ay nakita naman ni Waldo na may suot na dark eyeglasses si Gabo. Tirik na tirik ang araw ng pagkakataong yon. Masakit sa mata ng isang aswang ang matinding sikat ng araw, kaya lalong naragdagan ng matibay na katibayan na aswang nga si Gabo. Walang pagdududa, Waldo. Isa nga siyang aswang. Oo, Lily. Sapat na yung mga nalaman natin. Nagpapatunay yun na isa nga siyang kampon ng kadiliman. Ano nga yung pinaplano mo, Waldo? Paghahandaan ko siya, Lily.
Titiyakin kong matatapos na ang paghahasik niya ng lagim at mabibigyan ko na ng ustisya ang sinapit nila inay. Samantala, hindi nagustuhan ni Gabo ang ginawa sa kanya ni Lily. Iba ang kutob niya. Pinaglalaruan siya ng dalaga. Pinagpaplanuhan siya. Pagkasabwat sila ni Waldo, yun ang ginawa nila. Makikita nila ang kanilang hinahanap. Mananagot sila sa akin. Ang pagmamahal na nararamdaman ni Gabo para kay Lily ay unti-unti nang napalitan ng galit dahil sa isang kutob na pinagpaplanuhan siya ng mga ito. May gagawin ang mga ito sa kanya. Kung hindi kita makukuha, Lily, at sadyang malabo ng mahulog ang loob mo sa akin, hindi ko rin mapapayagan na mapunta ka kay Waldo. Dahil kung si Waldo lang din ang makikinabang sa'yo, mas gugustuhin ko pang gawin na lang kitang pagkain. Handang panindigan ni Gabo ang kanyang mga binitiwang salita. Tutuldukan na niya ang anumang pagmamahal na dati inuukol niya sa dalaga. Dahil sa ngayon, magiging masarap na pagkain na ang tingin niya sa dalaga. Unti-unti nang nagbago ang anyo ni Gabo. Mula sa gwapong muka at matipunong katawan ay naging nakakatakot ang itsura nito. Nangulubot ang balat at nagkaroon ng matitigas na balahibo. Tinubuan ng matutulis na ngipin at mahahabang kuko. Isa na siyang ganap na aswang na handang maghasik ng lagim. Papatay siya sa gabing yon at walang makakapigil sa kanya. Ibubuhos niya ang galit na kanyang nararamdaman. Lumipad sa gitna ng dilim ang aswang na si Gabo. Isang direksyon ang kanyang pupuntahan. Sa bahay yon ni Waldo. Samantala ng mga sandaling yon ay tanging si Aling Pasita lang ang naroon. Umalis si Waldo at kasama nito si Lily. May pinuntahang birthday si Lily at sinamahan siya ni Waldo. Inabot sila ng gabi. Magpapahinga na sana si Aling Pasita nang makarinig siya ng ingay sa labas ng bahay. Kasunod noon ay ang pagaspas ng pakpak. Nagmamadaling isinara ni Aling Pasita ang nakabukas na bintana at kitang-kita niya nang maipit sa isasarasana niyang bintana ang kamay ng aswang. Napasigaw ang aswang dahil sa pagkakaipit ng kamay niya sa bintana. Unti-unti namang nahila ng aswang ang naipit na kamay at saka palang ganap na naisara ni Aling Pasita ang bintana. Abot-abot ang takot at kaba ni Aling Pasita kung kailan pa naman wala si Waldo sa kapaubatake ang aswang. Samantala, naglalakad na noon papauwi sina Waldo at Lily. Malapit na sila sa bahay ni Aling Pasita nang makita ni Waldo ang aswang na tila nag-aabang sa labas ng bintana. Hoy! Aswang na pangit! Anong ginagawa mo dyan, ha? Waldo! Silid yun ng Lola Pasita mo! Nakabantay ang aswang! Hayop ka! Anong gagawin mo sa lola ko, ha? Malamang si Gabo yan, Waldo! At ibig niyang gantihan ang Lola Pasita mo! Ako ang harapin mo! Huwag ang lola ko! Wala siyang kalaban-laban sa'yo! Umalis sa may bintana ang aswang at tumalo nito papalapit sa kinaroroonan nila Lily. Waldo, mag-ingat ka! Ang aswang na yan ang mag-ingat sa akin. Hindi na ako mahihirapan dahil magkasama kayong mga ungas. Magsasama kayo sa kamatayan. Huwag kang puro satsat, aswang. Kahit napakapangit ng itsura mo, alam na namin kung sino ka. Ikaw si Gabo, hayop ka! Alam niyo na pala. Oo, Gabo. Dahil walang maililihim sa gaya mong isang masamang nilalang. Ngayong gabi, tutuluyan ko kayong dalawa. Ikaw, Lily. Sayang ka talaga. Bakit, Gabo? Ano ba ang sayang? Kung maaga mo lang sanang tinanggap ang pagmamahal ko, hindi aabot sa ganito. Kaya lang, mas pinili mo ang pipitsuging si Waldo. Huwag kang hambog para sabihing pipitsugin ako. Hindi mo ba matanggap? Pero ngayon, patutunayan ko sa'yo na wala ka sa kalingkingan ko. Hindi mo kaya ang pagiging aswang ko. Huwag kang pakampante, Gabo.
Hindi mo kilala ang kaharap mo. Humanda na si Waldo. Maigpit niyang hinawakan ang balisong na lagi niyang dala. Sa unang pag-atake ng aswang, ay titiyakin ni Waldo na maibabaon niya ng malalim ang balisong na minsan nang sumugat dito. Kumampay ang pakpak ng aswang at agad na sumugod kay Waldo. Tanging balisong lang ang sandata ni Waldo, pero buo ang kanyang loob at may tiwala na makakaya niya yon dahil taglay niya ang mutya. Matindi ang naging paglalaban at pakikipagpambuno ni Waldo sa aswang. May mga pagkakataong na ililipad ni Gabo si Waldo, subalit hindi naman nagpapatinag si Waldo. Patuloy niyang isinasaksak ang hawak na balisong sa katawan ng aswang. Dahil sa matinding laban, ay hindi na rin maiwasan ni Waldo ang masugatan. Pero hindi yun maaaring makahadlang o makapigil sa kanya para sumuko. Samantala, hindi kaya ni Lily na manood na lamang sa paglalaban ng dalawa. Natatakot siya para kay Waldo, kaya pumasok siya sa bahay ni Aling Pasita at nagtuloy sa kusina. Nakita niya roon na nag-aabang ang lola ni Waldo. Mula sa loob ng bahay ay nakita na matandang babae ang nagaganap sa labas. Lola Pasita, kailangan ni Waldo ang tulong natin. Paano natin matutulungan ang apo ko? Ang gulok nyo, kailangan ko yun. Ayan, nasa dingding nakasabit. Agad na kinuha ni Lily sa kaluban ang gulok. Kumislap pa ang talim nito. Talagang bagong hasa, kaya ubod ng talim. Lola Pasita, kumuha kayo ng asin at sumama kayo sa labas. Agad na kinuha ni Aling Pasita ang garapon ng asin. Nagmamadali silang lumabas ng bahay. Hindi pa rin tapos ang pakikipagpambuno ni Waldo kay Gabo. Pareho ng sugatan ang dalawa. Hindi nagpapatinag si Waldo. Patay kung patay, hindi siya susuko. Mula sa paglalaban na nakalutang sa ere dahil nakahawak si Waldo sa paa ng aswang na si Gabo, ay bumagsak sila sa lupa. Nakita ni Lily ang pagkakataong yon, kaya agad niyang kinuha kay Lola Pasita ang garapon ng asin. Dumakot ito at isinaboy kay Gabo. Napasigaw at umatungal ang aswang dahil tila napapaso siya sa asin na dumikit sa kanyang katawan. Sunod-sunod ang naging pagsaboy niya ng asin. Nagwawala at nangingisay ang aswang na si Gabo. Hindi niya kaya ang init na likha ng sinaboy na asin sa kanyang katawan. Dahil sa pangingisay ni Gabo, ay ibinigay naman ni Lily kay Waldo ang gulok na kinuha sa loob ng bahay. Waldo, gamitin mo tong gulok. Mag-iingat ka, apo! Dalawang kamay na hiniwakan ni Waldo ang matalas na gulok. Agad niya itong inihataw kay Gabo na nangingisay at umuusok ang katawan dahil sa asin. Nasugatan ang aswang at nang makita ni Lily na may malaking sugat ang aswang, ay muli siyang dumakot ng asin at isinabo yun. Lalong nagwala at pumapalahaw sa sigaw ang nasaktang si Gabo. Muli ay itinaas ni Waldo ang hawak na gulok. Todong lakas niyang ibinaon ang gulok sa katawan ng aswang. Hinugot niya ang pagkakabaon ng gulok upang muling itusok sa ibang bahagi ng katawan ng aswang. Pumupulandit at sumisirit pa itaas ang dugo ni Gabo. Habang panay ang hataw ni Waldo sa katawan ng aswang gamit ang gulok, ay bumalik sa kanyang alaala kung paano pinatay ng aswang ang kanyang ina at kapatid. Kaya lalong tumindi ang nararamdamang galit ni Waldo. Yun na ang pagkakataon para makaganti siya. Hindi niya tinigil ang paulit-ulit na pagbaon ng gulok sa katawan ng aswang. Kasunod ang paulit-ulit ding taga na tila ibig niyang gutay-gutayin ang katawan ng aswang. Titiyakin niyang wala na itong natitirang buhay. Halos magkandagutay-gutay ang katawan ng aswang. Lasog-lasog yun na kung titingnan ay higit pa sa nilapa ng mabangis na hayop. Naliligo sa dugo ang katawan ni Waldo dahil sa mga talsik ng dugo ni Gabo. Nakatingin si Lola Pasita at Lily sa dugo ang patay na aswang. Ibinuhos ni Lily ang natitirang asin sa hawak na garapon. Muli ay lumikha ng usok yon. Tila kumukulo ang katawan ng aswang dahil sa ibinuhos na asin. Natutunaw ang bawat himay-himay na laman ng aswang na naging malapot na kulay itim na likido at siripsip ng lupa. Maya-maya pa
Ganap nang naglaho at natunaw ang katawan ng halimaw. Tanging marka na lamang ng itim na likido ang makikita sa lupa. Hindi nabalita sa Baryo Pawa ang tungkol sa mga nangyaring yon. Tanging sina Lola Pasita, Lily at Waldo lamang ang nakakaalam. Wala ring dahilan upang ipaalam pa nila. Masamang tao ang pinatay ni Gabo. Isang aswang, isang elemento ng kadiliman. Sa pagkakamatay ni Gabo ay katahimikan ang magiging kapalit nun para sa Baryo Pawa. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, nagbalik na si Waldo kay Tata Sabino. Inaasahan ko na ang pagbabalik mong ito, Waldo. Hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat sa inyo, Tata Sabino. Napakalaki po ng utang na loob ko sa inyo. Masaya ako na may naitulong ako sa iyo, Waldo. Kinuha ni Waldo ang mutya mula sa kanyang bulsa. Ibinabayon sa mesa kung saan sila ay magkaharap na nag-uusap ni Tata Sabino. Narito po ang mutya na ipinahiram niyo sa akin, Tata Sabino. Ibinabalik ko na po sa inyo. Waldo! Hindi mo na kailangan ibalik sa akin yan. Hindi na po, Tata Sabino. Tapos na ang misyon ko. Wala na ang aswang na nanggugulo dito sa ating lugar. Nabigyan ko na rin po ng katarungan sina Inay at Ella. Kaya matatahimik ka na rin. Opo, Tata Sabino. Maaari niyo na pong ipahiram sa ibang mutya. Kaya ibinabalik ko na po. Sasabihin ko muli, hindi na kailangan. Po? Hindi niyo na kailangan tong batong buhay? Hindi na. Marami ako niyan. Ayun o, isang garapon ng batong buhay. At lahat po yun? May kapangyarihang taglay? Ganun po ba, Tata Sabino? Nakatingin si Tata Sabino kay Waldo na nakangiti. Waldo, walang ganon. Walang kapangyarihan ng mga batong buhay na nasa garapon. At kahit pa itong ipinahiram ko sa iyo. Teka, Tata Sabino. Ano po sinasabi niyo? Isang pangkaraniwang batong buhay lamang yan. Hindi po ako naniniwala. Ayaw mo akong paniwalaan. Kinuha ni Tata Sabino ang batong buhay na ibinalik ni Waldo na nasa ibabaw ng mesa. Inihagis yon sa labas ng kubo at humalo sa ibang batong naroon. Nagtataka naman si Waldo sa ginawa ng matanda. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng albularyo. Bakit niyo po tinapon? Dahil sabi ko nga sa iyo, Waldo, walang kapangyarihan ng batong yon. Walang espesyal doon. Isa lamang yung pangkaraniwang batong buhay na napulot ko sa tabing dagat. Nakatitig at natahimik si Waldo sa sinabi ni Tata Sabino. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang sinabi ng matandang lalaki. Pero teka, Tata Sabino. Dahil po sa batong buhay na ipinahiram niyo sa akin, iba ang naramdaman ko. Naging malakas po ko. Naging matapang at naging buo ang loob ko para gawin ang mga bagay na dati hindi ko kaya. Nawala po ang pagiging duwag ko. Naging malakas ang loob ko. Maging ang panliligaw ko kay Lily, nagawa ko na. Samantalang dati hindi ko kayang gawin yun. Waldo, hindi ang batong buhay ang tumulong sa'yo, kundi ang sarili mo mismo. Naging malakas ka at naging matapang. Dahil ganun ka, nasa loob mo ang lakas at katapangan. Naging buo ang loob mo para lumaban at harapin ang bagay na akala mo'y hindi mo kaya. Ikaw ang nagpatatag sa sarili mo mismo. Yang isip mo ang nagbigay ng lakas at katapangan dahil itinatak mo na kaya mo. Walang batong buhay na tumulong sa'yo. Walang mutya. Walang anting-anting, kundi mismong sarili mo labang. Natahimik si Waldo sa mga tinuran ni Tata Sabino. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Waldo, hindi ka duwag at hindi ka mahina. Ikaw lang ang nag-iisip nun dati. Subalit ang katotohanan, nasa iyo ang mga katangian para maging malakas at lumaban. Kaya hindi na yan dapat mawala sa iyo. Ipagpatuloy mo yan.
Dahil yan ang kailangan mo. Para sa'yo at para sa mga minamahal mo. Naglalakad papauwi si Waldo pero hindi pa rin niya maubos maisip ang katotohanang sinabi ni Tata Sabino tungkol sa batong buhay na buong akala niya ay may taglay na espesyal na kapangyarihan para tulungan siya. Yun pala ay siya mismo ang tumulong sa sarili niya. Naging bagong tao siya, hindi dahil sa mutya, kundi dahil kaya niya. Nang makarating siya sa bahay, ay naroon ang kanyang Lola Pasita na may isinusulat sa isang kwaderno. Pumasok siya ng bahay at nagmano. Saan ka ba galing? Nagpunta rito si Lily. Hinahanap ka. Galing po kay Tata Sabino. Binalik mo na ba yung batong buhay? Opo, Lola. At nagpasalamat po sa lahat ng tulong niya. Hindi na ipinaalam ni Waldo sa kanyang Lola Pasita ang mga sinabi sa kanya ni Tata Sabino. Hahayaan na lamang niya na si Tata Sabino at siya lang ang nakakaalam ng bagay na yon. Pagmamalaki ang nararamdaman ni Waldo para sa sarili niya. Proud na proud siya para sa kanyang sarili dahil napagtanto niya na hindi siya ipinanganak na duwag. Hindi siya mahina, kundi nasa kanya ang lakas at pagkakaroon ng determinasyon, ang pambihirang kakayahan para gawin ang isang bagay. Wala na siyang hindi kayang gawin. Kahit ang nararamdaman niya para kay Lily, hindi niya na rin yun ikinakatakot na sabihin. Buong-buo na ang loob niya dahil yun sa isang pangkaraniwang batong buhay. Binago nun ang buhay at pagkatao ni Waldo. Hindi nag-iisa si Waldo na minsan ay nagkakaroon ng pangamba at takot para harapin ang mga bagay na iniisip nating hindi natin kaya. Dahil ang takot at pag-aalinlangan minsan ay nasa isipan lang natin. Ngunit kung ating susubukan ay saka natin malalaman na kaya pala nating gawin. Ang katapangan at lakas ay taglay natin. Namamahay ito sa puso at ating damdamin. At kung sasamahan pa ng positibong pag-iisip, ay wala tayong hindi kakayaning gawin.